Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat at talagang to the highest level na ito. Ayan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. At welcome po sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Cooking Sabado minus Ate Jazz. May isang magandang hapon po sa lahat ng ating pong mga nakikinig sa inyong pong mga kusina at merienda time at siguradong mabubusog kayo sa kaalaman na ating ibabahagi po ngayon. You're insecure, don't know what for. You're turning heads. May mga kwentong pagkain ka ba? May mga natatanging kwentong mga bahagi ng ating tradisyon o kultura mula sa inyong probinsya? O kwentong pamilya? At kung may mga kwentong pagkain nga po kayo, ibahagi nyo naman po dito sa DWSS 1494 sa ating programang Cooking Sabado. O ipadala sa mga kwentong pagkain.gmail.com. Ulitin po natin kung saan pwede kayong mag-send ng inyong mga kwentong pagkain. Ang email ad nga po ay mga kwentong pagkain@gmail.com. Or bumisita sa Facebook, hanapin nyo lamang po ang mga kwentong pagkain at inyo na rin pong i-like. At sa ating nga pong mga pagbate, happy listening po sa ating pong mga avid listener, especially kay Mrs. Norma and Rodolfo What for? Nakama ng Sukat, Muntinlupa City. Happy listening po. Don't need makeup. And also kay Attorney Jess at sa kanyang mga may bahay na si Mrs. Annabel Moreno. At kay Ate Rose at kay Kuya Oliver Paraiso dyan sa Japan. Wow, no? Baby, you light up my world like And hi kay Hannah, kay RJ, kay Claire, at kay Zaboy. At mula sa Lagro, QC, sa Macaraya family. Happy listening po. And especially sa ating Cooking Sabado members. Kay Miss Leilani Loro and kay Mrs. Letilin Matias. At syempre nagpapasalamat din po tayo sa ating Facebook likers at sa ating mga fans na mga nakikinig ngayon. Yan, ito sabi ni Ate Jazz kay Agnes Anga. And hello kay Edna Reyes, kay Leia Lasarte Savares at kay Mel Brosoto. everyone else in And hi nga din po kay Ate Raquel Dawal of Monica Publishing. baby, you light up my world. And happy listening din po sa mga massage therapies ng Pinoy Hilot Hands Foundation ng Barangay Greater Lago. Especially kay Aaron Lupas at kay Ate Welsie, kay Ate Fanny, kay JR at kay May, kay Ate Arlene. Happy listening from Ate Jazz. At ang inyong lola, Ate Jazz, ay so talagang super busy sa mga oras na ito. Kamusta na kaya ang ating friendship na si Ate Jazz? At kanina kasama na natin sa ating programa, no? Kaninang alas 12. Talagang busy ang inyong lola. So, hindi talaga siya paawat, no? Ayan, at kayo nga po ay patuloy pa rin po na nakatutok sa ating programang Cooking Sabado. You flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you feel, baby, you light up my world like nobody. At heto na naman po ang mga kwentong pagkain hatid sa atin ng Mamasitas. Patuloy pa rin po ang contest ng mga kwentong pagkain at kung saan pwede kayong magpadala ng iba't ibang mga kwentong pagkain ninyo na maaari mga minanang recipe, mga kaugaliang mga pagluluto at pagkain o di kaya naman po mga katutubong mga sangkap o panlasang
gulay, isda o inumin po na matatagpuan sa inyong lugar. Ang maganda po sa contest po na ito ay bukas po para sa lahat. At wala naman pong food purchase na requirement. At sa ating pong mga nakatatanda, alam naman natin na marami kayong mga kwentong pagkain na inyong pong ibahagi. At sa ating mga bagets, mga grade schooler, mga high school at college, ay pwede rin po kayo sumali. Kasi nga po sa totoo lang lahat tayo ay may mga kwentong pagkain. Kaya sali na po tayo at ipadala ang inyong mga kwento sa mga kwentong pagkain. Narito po ang email ad. Ulitin po natin sa ating po mga avid listener na nais pong magpadala ng inyong entry. Mga kwentong pagkain.gmail.com mga kwentong pagkain.gmail.com O pwede rin po kayong magpadala sa office po. At i-address nyo lamang po sa mga kwentong pagkain, Marigold Manufacturing Corporation, number 538 North South Compound, Janice Avenue, May Bunga, Pasig City. Ulitin po natin, mga kwentong pagkain, Marigold Manufacturing Corporation, 538 North South Compound, Janice Avenue, May Bunga, Pasig City. At kung may mga katanungan po kayo, mag-like at mag-comment lamang sa mga kwentong pagkain. Hanapin nyo lamang po sa Facebook account. Kaya mag-share na po kayo ng inyo pong mga kwentong pagkain. At ngayon naman po mula sa isang 91 years old and retired principal na si Miss Consuelo Sison ng Quezon City. At sa kanya nga pong entry ay ibinahagi po niya ang mga kwento ng kanyang buhay noong World War II. At ngayon ay ating ibabahagi nga po dito sa ating segment ng mga kwentong pagkain. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up being the way that you are. At narito nga ang kanyang entry na nais ibahagi natin, no? Na nais natin ibahagi sa ating mga nakikinig po ngayon. Ito ay kwento mula kay Mrs. Consuelo Sison ng Quezon City. At narito ang kanyang kwento. Noong December 1941, naalala ko pa po nang nagigising kami sa mga bomba sa paliparan ng Legazpi City. Nalaman namin na pinasabog ang Pearl Harbor bago pa ang gabing iyon, kaya nang malaman, nasakupin na din ng hapon ng aming lugar. At doon nga po nalaman nila na nasakop na sila ng Hapon noon sa lugar nila. Kaya lumikas raw po sila patungo sa kabundukan upang puntahan ang kanilang tiyuhin. Ang sabi nga po ni Mrs. Consuelo, wala raw po silang dala kahit na ano na makakain. Kaya pinagluto sila ng kanilang tiyuhin. At doon po nagsimula po ang tinutungang manok. At kita-kita ko po kung paano kinatay ang manok at habang ang dugo nito ay pinatulo sa isang mangkok na may suka. 2 niyog ang hinati at kinayod at sinangag ng isang kawali gamit ang uling bilang apoy. Matapos malinis nga po ang manok, ang sinigang na niyog ay piniga upang maging gata at siyang naging isinalin sa kawali na nilagyan po ng bawang at pinong-pinong hiniwang luya. Nang ito ay kumulo na at lumapot na gata ay inilagyan ang hiniwang piraso ng manok, berdeng papaya hanggang mapalapot ang karne ng manok. Nilagyan po ito ng siling berde at kaunting asin na pampalasa. Halos 1 oras itong pinaghandaan iluto, ngunit sa isang saglit ay
kinain na ng ulam namin ang kasabay na mainit na dinuradong kanin. Oh, sarap, no? Yummy! Ayan po ang kwento na pagkain ni Lola Consuelo Season. Sa kwento pa lamang po parang nalasahan na natin ang kanyang recipe na tinutungang manok. Aba, parang ngayon ko lang 'to nadinig, no. Kaya parang ngayon ko lang hindi masyadong familiar sa akin 'to eh. At sa panahon nga po ng gera, ang kwentong ito ay hanggang ngayon nga po ay ginagawa pa rin po ng mga Bicolano at isa ito sa mga tatak na pagkain ng albay. Oh, speaking of Bicolano, ang inyong lingkod ay sa side ng nanay ay Bicol po ang inyong Kuya Ray. Yung mga Bicolano sa Albay, ayan, magandang tanghali, hapon po sa inyo, no? Talagang maraming po salamat naman sa inyong pagtutok. At kayo po ay patuloy pa rin po na nakatutok sa ating programang Cooking Sabado minus Ate Jazz. At pero syempre, kung hindi man natin makasama si Ate Jazz, syempre meron naman pong pansamantala na halili sa ating sa ating programa, si Jay, ang ating OJT. Ayan, at meron siyang ibabahagi sa atin ng iba pang impormasyon regarding pa rin syempre, no, sa ating pagluluto. Sige, check na nga natin kung ano kaya mga ibabahagi niya sa atin, no? 'Di ba? Sa ating mga nakikinig. Ay, isang magandang hapon sa iyo, Jay. Kuya Ray, magandang hapon uli sa iyo at sa ating mga listeners na walang sawang sumusubaybay sa atin at lalo-lalo na sa inyo ni Ate Jazz. Ate Jazz, ingat ka dyan. Ingat kayo ni Ma'am Gigi. Good luck sa lakad mo. Busy talaga si Ate Jazz. Busy ang lola mo. Ayan. Ano ba yung ating impormasyon na ang ibabahagi sa ating mga nakikinig, Jay? Ayun, Kuya Ray. Alam mo kasi nung bata ako, trivia ito. Magbibigay tayo ng konting trivia. Correct. Nung bata kasi ako, mahilig akong kumain nito. Alam mo ba, nagtatago pa ako dun sa ilalim ng mesa para lang kumain nito. Kasi sabi ko baka pagalitan ako ng nanay ko. Sabi kasi nila, nakakapagpakinis daw to ng kutis. Oh, yan. Meron na siyang clue. Ayan. Nagpapaganda ng kutis. Ano kaya ito? Sige, Ayan, ipato mo na. Ayun. Ayun nga, sobrang nasarapan ako sa kanya. Nasasarapan ako sa habang kinakain ko siya. At dun sa ilalim na itong trivia na ito kamatis. Ayan. Magandang pagkuha na ito ng vitamin C and E at mayaman ito sa potassium. And yun, at siyempre, it's contain lycopene which has disease fighting and antioxidant. At meron pa akong isa, Kuya Ray, siyempre. Ay, meron pa rin siyang isang trivia pa rin sa atin para naman sa kabatiran ng ating mga nakikinig. Ayan, kayo nga pa ipatuloy na nakatuto sa ating programang Cooking Sabado with Kuya Ray minus Ate Jazz plus Jay. Oo. Ayan, salamat sa magandang introduction, Kuya Ray. Isa pa ito sa mga misis ng tahanan and siyempre sa mga kalalakihan kasi marami din naman lalaking marunong magluto. Oo, correct. Gusto ko matuto magluto, Kuya Ray. Siyempre yung nanay at tatay ko. Lalo na yung tatay ko kasi lagi siya naiimbitahan sa mga lutuan. Masarap. Kaya miss na miss ko na yung parents ko, yung mga luto nila. Yun nga, ito nga yung trivia na ito na sa mga listener natin. Alam niyo ba na kapag gagamit tayo o kayo ng sibuyas, dapat gamitin ito lahat. Para kung may natira man na kalahati, mas mabuti itapon na lang. Dahil ayon sa mga taga-Middle East, taga-Middle East ang sibuyas daw ay mabilis kapitan ng bacteria or germs. Lalo kapag ito ay nabalatan na o nahiwa na. Dahil sa moist o katas niya, kaya mga misis, mas mabuting gamitin na lang natin ito kaysa itapon kasi sayang, di ba?
So, yun. Kaya pag gumamit, binalatan ng yung sibuyas, mabuting gamitin na. Huwag na itago sa rep kasi magkakaroon na siya ng bacteria. Makakasama lang sa kalusugan. Correct. Napakaganda ang ibinahagi sa atin ni Jay. Ay, may mga pagbati ka, Jay. Go Ayun, ahead. Kuya Ri, binabati ko nga pala yung unang-una yung parents ko. Mama at papa ko. Mama, papa, miss ko na kayo. Mga kapatid ko. Ang place. Sa Marilao, Bulacan pala. Ayan. Taga Marilao, Bulacan kasi ako. Pero nagdo-dorm ako dito sa Pasig kasi yun nga, working student ang lingkod. Ang sipag. Kailangan Kuya Ri kasi marami tayong pangarap. At gusto ko matulungan talaga yung parents ko. Correct. Sana makagraduate ako this year. Magandang regalo sa akin. Ma'am Jazz, hello, ingat ka dyan. Yung isa sa mentor. Para sinasabi mo, hello, Ate Jazz. Hindi, isa sa mentor ko, si Ma'am Jazz. Siyempre, lalong-lalo na ikaw, Kuya. Na-inspired ako sa inyong dalaw ni Ate Jazz. Thank you. Sana, malaki, alam ko naman malaki na itutulong nito sa akin. And, ayun, talagang ikikip ko to forever. Kaya, thank you sa inyong dalawa. And so, siyempre kay JCC sa Calbayog, Samar. Yan. At thank you, Jazz. Jazz, tuloy. Nasanay tuloy ako na si Ate Jazz ang kasama natin. Kasi minus Ate Jazz ngayon, di ba? Ayan, thank you, Jay. Kasi letter J? Talaga ha? Puro J. Ayan, at dako muna tayo pa rin sa isang information pa rin ang ating ibabahagi. Sa Kusina Tips pa rin po. Dako naman tayo sa Kusina Tips. Paano nga ba maiwasan na langgamin po ang ating mga excuse sa mga nagmemeryenda, yung ating mga basurahan, no? Kasi nga po, di ba, nakakainis po na tayo, ang ating basurahan, ay may mga langgam, hindi naman maiwasan kasi, di ba? So, syempre, makikita natin na marumi ang ating kapaligiran. Syempre, nandun yung makagat tayo, nandun yung pag may mga matatamis na mga bagay, no, sa ating basurahan, talaga nandoon yung mga langgam. Kung saan yung mga pagkain na nandoon sila, sugod, di ba? O paano nga ba natin maiwasan, no, maiwasan natin ang mga langgam sa pamamagitan raw ng paglalagay ng baking soda sa paligid ng ating basurahan o yung ating papatungan mismo ng mga bagay na malamang na puntahan po nito. Ang dapat natin raw na gagawin ay lalagyan natin ng baking soda, no? Ang sahig na nilalagyan natin ng ating basurahan. Nang sa gayon po, hindi na po sila mag-aakyatan sa mismong lalagyan. At sa ganitong paraan po, makikita ninyo ang mga langgam ay iiwas sa bahagi na lalagyan ng ating nalagyan natin ng baking soda. Alam niyo po ba na mabibili lamang po ang baking soda sa mga grocery at sa pinakamurang presyo po nito. At hindi po ito harmful sa mga bata at sa mga pets. Okay, yan po ang ating Kusina Tips. At ako naman tayo sa ating cooking tips naman po sa ating mga senior citizen. Ito para sa inyo naman po ito. At sa mga nag-aalaga po ng mga senior citizen, di ba? Alam niyo po ba na ang pagluluto sa ating mga may edad ay pinapayuhan na gawing stomach friendly ang mga nilulutong pagkain dahil dito ang mga elder natin ay mahina na ang kanilang panunaw at kung sila ay papakainin natin ng mga pagkain na medyo mahirap na matunaw sa kanilang mga tiyan ay maaari silang magkasakit gaya ng indigestion o high blood, constipation at kadalasan ay magdudulot po ito ng komplikasyon ng kanilang katawan ayon sa sagap na impormasyon ni Ate Jazz. Sa isang practical nga po na payo ay upang mapaganda ang kanilang eating system, damay na ang digestion system ng ating mga elderly, ang paghihiwa ng mga sangkap tulad na lamang po ng gulay, gaya po ng kangkong at iba pang mga dahon ay hindi madaling matunaw sa kanilang mga tiyan, no? Kaya mas mga kabuti, hiwain ito ng maliliit. Mga 1 inch. Nahiwain natin ang mga dahon at saka hiwain ang mga tangay po nito. At sa mga karne naman po, palambutin po sa pressure cooker o di kaya naman na mapalambot natin ng maayos.
Okay, yan pong ating isa pa rin pong dagdag impormasyon at kaalaman. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. At nagpapasalamat tayo sa ating pong mga kaibigan. Especially sa Chocolate by Claire Marty, ang healthy chocolate. Ayan, order. Tawag lang kayo sa 0923-426-8079 o bumisita sa website na chocolatebykclairemarty.wordpress.com. At nagpapasalamat tayo sa Mira Air Household Odor Eliminator, sa Healthy Banana Chips sa La Chanel Bake Shop, at especially nagpapasalamat tayo kay Miss Clara Rapus, kay Miss Joy Sandoval, kay Ma'am Ces Nepomuceno, at kay Cathy Padilla mula sa kusina ni Mama Sita. At nagpapasalamat din tayo sa Probel Foods, kay Miss Faith Oblipias rather, and kay Chef Rayson Imson ng Probel Foods. Beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you. At magandang balita po sa ating po mga listener po, ang Cooking Sabado ay inyo na pong mapapakinggan at mapapanood po yung mga previous na mga program po natin. Ang dapat nyo lamang po gawin, Don't ang know. dapat nyo gawin po ay bumisita lamang po sa ating blog site o blog site ng Cooking Sabado. Ayan, type nyo lamang po ang cookingsabado.wordpress.com. Ulitin po natin, cookingsabado.wordpress.com. At sa ating po mga listener naman po na nais po maging member ng Cooking Sabado Club, i-like nyo lamang po ang ating fan page ng Cooking Sabado sa Facebook. Kung meron po kayong Facebook account, hanapin nyo lamang po ang Cooking Sabado. And paki-like nyo lamang po yan. At kung may mga pagbati po kayo, ayan, text lamang kayo sa ating text line, Cooking Sabado, 0927-929-6169. Ulitin natin, 0927-929-6169 That's what makes you beautiful. para sa iba pang mga detalye po ng ating Cooking Sabado Club. You got it wrong. At talagang ako'y natutuwa no, na maging bahagi ng ating programa. Don't know why. At ng bawat Pinoy ang sa mga lutuin itong produkto ng Mamasitas, no? Everyone else in the room can see it. Sabi nga po, minarang sarap sa natural na sangkap. Ayan, ang Mamasitas. May mga iba't ibang mga product nga po ang Mamasita. Sa mga pagluluto na lamang po sa kare-kare, gumamit na po tayo ng Mamasitas kare-kare sauce. No? Ang sarap nito. Parang kakagutom tuloy. No? Mukhang masarap magluto na ng kare-kare mamaya. At meron din po silang Mamasitas kare-kare. Meron din silang Mamasitas caldereta sauce. Wow! At meron din silang Mamasitas menudo sauce. Kaya kung gusto nyo mag-menudo, magmamasita menudo sauce na tayo. Ayan. At syempre meron din silang Mamasitas sinigang sa sampalok sauce. Ayan. Sa mahilig sinigang, magmamasitas sa sinigang sampalok sauce na tayo. Talagang lasa po ang sampalok. Yummy, yummy. Masarap. Nakagutom, no? Ano kayong merienda ng ating pong mga Cooking Sabado listener ngayon? At syempre, bago tayo mag-exit, ayan, sa ngalan nga ni Ate Jazz, talagang I'm so glad na maging bahagi na naman po ng inyong Sabado na hapon. Baka may mga pagbati si Jay, ng ating OJT. Ayun, lastly, binabati ko nga pala yung advisor namin sa thesis, yung Professor Evelyn Agato. And yung pinaka-advisor namin sa broadcast communication, si Dr. Ana Rubiga Pasin and si Dr. Costolo. Mabuhay kayong lahat sa pagtuturo sa amin, and then mabuhay ang PUP OUS Santa Mesa. And sa mga taga Marilao, magandang hapon. Sa mga listeners dyan, maraming salamat uli.
At binabati ko nga pala, speaking of sa Marilao, ayan, binabati natin ang aking ate, Lynn. Ayan, isang magandang hapon sa iyo, ate. At saka sa mga nakikinig yan sa may kawayan. Ayan, to my sister Michelle Gawiran, and sa aking mga pamangkin. At ganyan din kay Tita Prem at kay Tito Nito. Ayan, at syempre, binabati rin natin ang ating pong mga avid listener dyan sa Nabotas, sa Malabon, sa Caloocan, sa Valenzuela, dito sa may bandang area ng Quezon City, sa Sampaloc, Manila, sa Santa Mesa, at gayon din po sa Laguna, sa Santa Rosa, at sa Cavite City, no? Marami tayong mga listener din po dyan. Ayan, marami po salamat sa inyo. At gayon din sa Malolos sa Bulacan. Ayan, maraming pong salamat. At sa mga nakikinig dyan sa Pasig City, ayan, maraming pong salamat po sa inyo. At gayon din sa bandang Batangas City na marami tayong nare-receive. Maraming pong salamat. Ito nga po ang inyong kaibigan sa ngalan po ni Ate Jazz. Ito ang inyong kaibigan Kuya Ray na nagpapasalamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa isa na naman po ang edisyon na masaya at masarap na hapon sa inyong lahat. Ito nga po ang inyong programang Cooking Sabado with Ate Jazz Minos, di ba? Wala siya dito kaya talagang so very ay, thank you sa mga palakpak. Kahit nahuli, di ba? Ayan, maraming salamat po at isang magandang hapon po sa ating lahat. You're insecure,